Makita natin sa inyo kung gumagana ba itong mga socket nito. Kung pwede bang gamitin na. O try natin i-charge yung cellphone. Ayan, charging na. 97%. Sasaksak dyan. Pag nakasaksak dyan, doon ikakabit sa yan. So dito yung positive, oh. Yan. High-tech na power bank. So pag sinabing high-tech na power bank, yan po ay gawa ko lang ng mga power bank. Ito gawa ko lang. Welcome po sa aking channel mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo at ipapakita natin ang ating invention. DIY, do it yourself na mga power supply. Ibig sabihin libreng kuryente. So ito ang ating ginawa mga ka-treasure hunter ay solar panel ito, 300 watts na flexible na solar panel. So napo-fold yan at hindi basta-bastang mabasag. So, flexible nga eh. So, ito ay mayroon siyang yan, mga USB na ating pagkabitan ng charging para sa cellphone at pwede rin sa laptop. So ito ay ginawa nating power source o charger dito po sa ating ginawa na high-tech na power bank. So pag sinabing high-tech na power bank, yan po ay gawa ko lang ng mga power bank. Ito gawa ko lang ito. Do it yourself, kumpleto ng supply. So ito yung charging outlet niya. Yan. So negative, positive. So yan na ilalagay yung galing dun sa solar panel. So napakahalaga po nito mga ka-treasure hunter, mga kababayan, itong ating ginawa sapagkat pwede po itong makapagkarga ng kahit ilang pirasong cellphone, pati laptop, at pwede rin yung mga high voltage na equipments o device, TV, pwede rin dito. So pakita natin sa inyo, kahit di pa to kumpleto kasi kulang pa ito ng batteries. So pwedeng buksan dito. Yan. May lock yan. Pasilip lang natin sa inyo, no? Yan po yung DIY natin ng mga battery yan na mga tinatapon na. So basurahan, yan po ay galing sa power bank na mga sira. So kinumpile lang natin yan, sisira naman na, hindi naman na ginagamit yan. So binubuhay natin yan, may mga sikretong pagbuhay ng mga ganitong klaseng batteries. Basta't hindi pa shorted o leakage ng mga battery. Pag shorted o leakage na, hindi na po pwedeng buhayin. So yung mga nabubuhay pa, pwede pang i-install sa ganito. So may fuse tayo mula dyan sa battery. So itong ating ginawa ay nasa ano pa lang ito, 10 amperes. Sa mga malalaking gadgets, 10 amps pa lang yan. Yung isang patong 10 amps, pero may isa pang layer sa ibaba, so nasa 20 amps, 20 amperes. Pwede nating palakasin to up to 200 amperes at lagyan natin ng super capacitor. So kulang pa ito, may layer pa tayong gagawin dito para makumpleto ito. At lalagyan natin ng high
power capacitor o super capacitors, yung mga malalakas na capacitors para kahit yung mga heavy equipment sa mga power tools pala, sorry yung mga power tools ay pwede nating gamitin dito. So ito ay pwede na sa laptop at mga siguro mga 10 pirasong cellphone magdamag pwede rito. So ito ay galing ng China, itong ating in-order na inverter ito So 14.5, nakita nyo 14.5. So 14.4 yung ating ginawang battery. Series yun, 3.6 lang yun. So ginawa nating parallel, tapos series, din parallel ulit. Series parallel ang tawag diyan, para makabuo tayo ng 14.4. At naggawa tayo ng inverter para ma-transfer yung 12 volts to 20 volts. So may 220 volts na tayo rito. Pwede tayong gumamit ng TV, electric fan, pwedeng washing machine kapag nalagyan ko to ng high power capacitors na 200 amps, kayang-kaya yung washing machine. Gamit lang itong 300 watts na solar panel charger. So napakahalaga po nito kung nakatira tayo sa kabundukan, ay useful masyado to kasi kahit magdamag to sa ilaw, kung mayroon kayong kahit 8 ilaw na sabay-sabay, kahit magdamag pa ay kayang-kaya nitong dalhin itong ating ginawa na DIY nga na power supply. So hand carry ito, pwede nating dalhin yan. Pwede nating daladalahin to kung saan tayo magpunta. At dalhin kung magpiknik o magpunta ng may puntahan, pwedeng dadalhin itong ating ginawa na power bank na kompleto. May AC lines, may DC, may USB na 3 amperes yan. 3.2 amps ay ang mga charger lang naman is 2 amperes lang mahigit ang napakabilis, di ba? So ito ay 3.2 amps, ibig sabihin doble. Saglit lang mapuno yung mga cellphone dito. So pakita natin sa inyo to kapag nabuo ko ito ng kumpleto na at may capacitor na. So nag-order pa tayo ng mga high power o super capacitor, yung mga magaganda. Medyo may kamahalan nga lang, pero sigurado naman tayo na mapakinabangan ng medyo matagal. So series lang yon ang capacitor para makabuo tayo ng 21 volts para sa solar charger na iparallel natin sa battery para maging backup dun sa resistance ng battery. Kasi pag capacitor bank lang, ilang minuto lang yon, pwedeng magpaandar yun ng sasakyan kahit walang battery ng sasakyan ikakabit, yung capacitor lang pwede. Pero pag off-grid, yung panggabi na, hindi yun nakakatagal ng ilang oras. So battery talaga, backupan natin ng super capacitors para mas pursado kung gagamit tayo ng mga malalakas na tools, washing machine, yung mga drills, ay pwede natin gagamitin ganito, hand carry lang. So malakas yung lithium batteries na yan. Kung maparallel sa capacitors yan, ay pursado yan. Gagawa tayo ng 200 amps na hand carry na power source. So mahalaga po ito sa pag walang kuryente na bagyo, talagang useful ito mga ka-treasure hunter, ating inimbento. So DIY ko lang ito. So closer look tayo mga ka-treasure hunter, no? So yung 300 watts, maliit lang pero 300 watts, no, na panel. So dito nga sa na to, kahit hindi pa makarating doon sa ating power bank, ay mayroon siyang socket ng USB charger. So kapag lobat, pwedeng mag-charge tayo ng cellphone dito direkta sa solar. So mayroon na siyang nakaumang dito na
diodes, 5 volts, direktang 5 volts, kasi hindi naman pwedeng mag-charge tayo na direkta dito sa solar kapag walang 5 volts ito. So may naka built-in na 5 volts dito na nakadirekta dito sa solar panel. So ito, sasaksak dyan. Pag nakasaksak dyan, doon ikakabit sa yan. So dito yung positive, oh. Yan. So doon yung negative. So ito yung pag nag-charge lang, ha. Pag wala nang laman yung power bank, ito. Kargahan mo lang yan, ibilad mo ito sa araw. Pag napuno na, tanggalin mo yan. At pwede na itong dadalhin. So dadalhin kahit saan mo gustong dalhin. Kung nag-travel ka, pwede mo na itong madala. So ito, pakita natin sa inyo na may ano ito, 220 volts. Ibig sabihin kayang gumana ang TV dito. TV. So i-on natin, may switch yan. Ito. Yan. So makita natin nasa 14.5. So 14.4 lang yung battery natin, lumagpas kasi ang lithium ion batteries ay 3.6 volts up to 4 volts pataas, 4.1 yata, 4.2. Hanggang doon lang ang mga lithium ion batteries. So 3.6 yan. So kapag napuno yung apat na naka-series ay 14.4 ang aabutin. So lagpas yan sa 14.4, 14.5, ibig sabihin best, malakas yung karga niyan. So yan po ay doon sa battery yan, indicator ng batteries. Na ibig sabihin pag bumaba yan, kargahan mo na. Pag sobrang taas naman, mag-replace ka ng batteries sapagkat maaring sira na yung batteries mo. Kung may fuse naman tayo doon, kapag masira, puputok yun doon, hindi masisira at hindi umiinit itong kasi doon lang yan masisira sa fuse. At ito naman, itong system nito ay may automatic cut off ito. Mamamatay lang itong kusa kapag may damage yung circuit nito. May sariling yung protection circuits. Ito ay galing ng China. So inasimbol lang natin yan, yung 1,500 watts na inverter ito. Tinap lang natin dyan. So itest natin, no? Pakita natin sa inyo yung ating test. So ito ang ating tester. Yan. Nasa DC. Hindi tayo mag-DC, AC tayo. AC, naka-AC tayo, ibig sabihin live. Yung sasaksakan ng kuryenteng normal sa bahay, diyan yun, makikita natin. Dapat mayroon tayong makukuhang 220 volts or mataas pa. Mas maganda kapag mas mataas pa, kasi kaya namang i-regulate yan ng mga device. So tingnan natin kung mayroon tayong supply. Ayan, nakita nyo. Ang kuryente dyan is 353 volts. AC yan, AC. So mataas. So up to 400 volts pa yung iba pagka malakas yung inverter. Pero ito 365. Pero pag nagsaksak ka dito ng load, magbabago yan, babagsak yan. Kasi sa amperahe lang yan na hindi constant yan, kasi mataas yung supply natin, 14.4, dapat 12.5 the best dyan, o 12.8. So kaya naging 365 yan, kasi mataas yung lithium ion batteries natin na series sa 14.4, 14.5 ito, kaya tumaas yung AC voltage. Pero kaya pa rin i-regulate yan ng mga TV
hindi masisira kasi may regulator naman yung TV up to 400 volts yung capacitors nun. So kaya pa rin dalhin yung ano na yon, load. So kumpleto tayo. Mayroon tayong AC na 3 saksakan. Mayroon din tayong USB na 3.2 ampere. So napakabilis yan. Fast charging yung 4 na USB na yan. So yan po ang mahalaga kapag nasa bundok, probinsya, ay mahalaga. So tanong kung magtagal yan, 3 araw, kahit hindi ma-charge ito sa 10 pirasong cellphone, ay maka-standby ito hanggang sa bumagsak ito ng 10 volts. 10.1. Pag bumagsak ng 10.1 ay hindi na ito gagana. Depende kung babaan mo pa ang ano nito, ang kasi may adjustable naman na ang tawag dito, protection circuits sa loob nito, variables, pwedeng ikutin yon hanggang mas mababa pa, baguhin mo yung sit-ups doon, pero masyadong risky. So kung ano yung maganda, yun na yun. Bago tayo magtapos, papakita natin sa inyo kung gumagana ba itong mga sakit nito, kung pwede bang gamitin na kahit na hindi pa natapos yung sit-ups ng batteries. So try nating i-charge yung cellphone. Ayan, charging na 97%. So nakita nyo, charging siya. Nakalagay, charging. Ayan. So may kidlat pa. Ayan, makita mo yung kidlat doon. So charging siya. So sa lahat ng sakit, titingnan natin. Ayan. So lahat ng sakit, check natin. So itong pang-4. So yan, nagsa-charge nga. So gumagana yung 4 na USB. So and try naman natin yung AC, yung sasaksakan ng tunay na kuryente, kung mayroon yan. At may check natin kung gagana yan. So ito, iilaw to kapag gumana. Yan, may kuryente. Ibig sabihin, umilaw. Kuryente siya. So, saksak natin tong cellphones. Kung gumana ulit. So, gumana siya sa AC lines. Yan. The same doon sa USB. So, okay yung ating plug. So, try natin sa laptop, no? Ito laptop yan. So, may laptop tayo na i-try natin kung pwede bang mag-charge ng laptop. So, malaki-laki na yung laptop. Yan. So, saksak natin dito. At makikita natin iilaw yan kapag isaksak natin. Ayan. Nakita nyo umiilaw. Ibig sabihin yan, nagsa-charge o full bar na. At tingnan nyo, 14.5 pa rin yung display. Yan. So 14.5 pa rin, hindi na babawasan. So okay yung ano natin sa laptop. Pwede siya sa laptop. So sa mga power tools, mga drill, siguradong po pwede ito kapag mayroon akong capacitor na malalaki dyan. Pwede siya sa laptop, pwede sa cellphones, DC at saka AC lines. So mapa live current na AC o alternating current at saka direct current, pwede po siyang gamitin. So sa susunod na namang video, may part 2 para pakita natin kung kapag nabuo na natin yung sit-ups nito, kung gaano kalakas yung ano na ito, power bank na kumpleto ng AC at saka DC lines. So thank you very much.
Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.